Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya nating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, isipin natin sa madali natin mga pagkukulang upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ng pag-ibig mong wagas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kami ay ingapin at sa kahirapan ninyo ligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumayan tayo sa iyong. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mo maging marapat na tahanan ang mahal at birheng pinaglihing walang anumang kasalanan. At siya ay binukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, paundahan sa kamatayang aapuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mo kami maging talisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Matapos ang panunukso ng ahas sa babae, hindi itinakwil ng Diyos ang sangkatauhan. Isang bagong Eva ang magsisilang ng sanggol na susupil sa kasalanan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayo nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sino may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tangi ikaw lamang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawan, at alikabok ng pagkain dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang duduro ng ulo mong iyan, at ang iyong sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itatawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tugunan ating pong tutugon, umawi sa Diyos ng awa ang gagawin niya ay dakila. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya ay dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkataong yaoy, ginawa niya ay kahanga-hanga buhay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya ay dakila. Ang tagumpay niya ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya ay dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng ligalak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong lalak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya ay dakila. Sa ating ikalawang pagbasa, ipinahayag ni San Pablo kung paano hinilang ng Diyos ang kanyang mga lingkod bago pa magsimula ang kasaysayan ng mundo. Ito ay isang paalala kung paano inihanda ng Diyos si Maria bilang ina ng tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinilang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga
upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirahin na noong unang-una pa. Kami mga unang umasa kay Kristo. Sa lalong ikadadakilan niya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulubihanan si Maria sa gayong pang-uusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng Anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyari ito? Ngayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang Anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng Anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Nakapagpahinga na kayo. Nung tinawagan ako ni Father Danny na magbibisa dito alas 8 ng umaga ngayong araw ito, sabi ko mayroong prayer rally dahil sa isang prayer rally ng charismatic sa
sa St. Joseph. Sige, isisingit ko. Hindi po ba talaga isingit ninyo kasi ako'y minamala. So yun ang kanyang sila. Minamala daw siya. Tulad ko. Hindi ko alam na matapos ang 2 araw ay nabalitaan ko na lamang na siya nasa Bayport. At ngayon, nandun na siya sa UST Hospital. Kaya ilagay natin siya sa ating dasal na siya ay lumakas, ilugin ng Panginoon, at lalong-lalong na lumakas-lakas ang kanyang kalooban para magawa ang lahat ng dapat gawin sa kanyang kalusugan. So ngayon, nandito tayo. At sa halip na mag-umpisa ako ng alas 8 kanina, ay sabi ko sa mga nasa volunteers, mga sister, hintayin na natin sila. Kaya, nandito tayo ngayon. Kawawa naman yung mga nandito pa kanina alas 6 ng umaga. Pero, yan ay isang charity natin na tayong lahat, kasama na yung mga naglakad, ay nandito ngayon para magkaisa sa pagbibigay-bugay sa isang babae na pinili ng Diyos Ama sa mulat-mula. Mayroon akong storya sa inyo. Alam niyo, senior citizen ay nakakalimot na. Kaya meron akong COVID ko. So, malapit sa Boracay. Alam niyo yung Boracay? Hindi Boracay. Alam niyo rin yung Boracay? So, dalawa yan. Big Boracay. Nandun sa aklan niyo. Pinapunta ng mga turista. Merong isang Pilipino at isang foreigner na mamangka sa paligid ng. At nag-uusap yung dalawa. Sabi ng foreigner sa Pilipino na siyang umahawak ng. Ikaw ba'y marunong ng history? Sabi ng Pilipino, hindi po. Marunong ka ba ng philosophy? Hindi rin po. Marunong ka ba ng economics? Hindi rin po. Sabi ng foreigner, marami kang pagkukulang sa iyong buhay. You lost half of your life. Sige lang. Bangka. Gawin sa bilang. Maya-maya tumawag ni Bangka. Sabi ng Pilipino, sa mga kasamang dayuhan, marunong ka ba mag-swim? Do you know how to swim? Sabi ng foreigner, no. Sabi ng Pinoy, para sa buhay mo, mawawala ka rin ang lahat. You lost everything. So, sa istorya nito, marami sa atin ay pinagpala. Itong Pinoy, pinagpala siya. Ang alam niya ay humawak ng bangka, pero sa kasamang hindi niya pigilan at sa ito. Pinagpala din yung isa. Kasi maalam. Marunong. Pero hindi siya pinagpala kasi hindi siya marunong sa lumayan. Marami sa atin dito ay pinagpala. Pwede ba sabihin mo, ako ay pinagpala ng Diyos. Amen. Marami sa atin, tayo lahat ay pinagpala. Si Sister, nagkausap ko kanina ay pinagpala siya sapagkat siya ay survivor. Yung foreigner sa story natin, hindi siya survivor. Si Sister, cancer survivor. Marami sa atin ay survivor sa sakit, survivor sa kapamang kahirapan natin. So, marami sa atin ay pinagpala kasi kahit na kulang na kulang ang ating kinakain sa bahay, ay maganda naman ang pagsasamahan ng mag-anak sa loob ng bahay. Marami sa atin pinagpala na ang kanilang bahay, maganda, konkreto, loaded, pero ang pagsasamahan na nasa loob ng bahay ay hindi pinagpala. Nangyari no? So, ang sasabihin natin, pinagpala ay sa English by relative. Kumbaga, mayroon iba't ibang klase na taong pinagpala sa buhay na ito. So, tayo lahat, sabi ko kanina,
Kaya natin pinagpala sapagkat humihinga tayo at nakaakyat tayo dito upang mag-alay ng maramisa sa pisan ngayon ng isang tao na pinagpala sa lahat ng nilalang. Amen? So yan, at tayo nagpapasalamat ngayon sapagkat nandito tayo nakikisan sa kanya. So sa Ebanghelyo, sabi niya at ng Gabriel, ay pinagpala ka sa babaeng lahat. O, napili itong babaeng ito sa mula pa. Pinagpala ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya. Yung parents niya, si Jose, ay si Joaquin at saka si Ana. Pinagpala ang pamilya. Kaya, yun doon siguro, naisip ng Diyos Ama, dito ko bumubutin ang magiging instrumento, asangkapan ko, para ang aking iniisip na plano na tagapagligtas ng daigdig ay manggagaling sa pamilya ito. Kaya, yun ang dinalaw ni Gabriel, sugo ng Diyos. Ano kaya kung nung dumalaw si Gabriel doon ay sinabi ng dalagang ito, nag-object na siya, ala akong boyfriend, paano ako magkakanak? Pero, sa kabila ng pagpapaliwanag ng anghel, ay anong nasabi ni Maria? Huwag kang maglala, kahit na wala ka pang boyfriend, bibigyan ka ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos naman. Kaya sino binigay sa kanyang boyfriend? Si Jose. Si Jose, kaya binigay sa kanya. So, sa kabila ng lahat ng paliwanag na naging ng aking Gabriel ay ang kanyang nabanggit ay maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Yun ang sabi ng dalagang ito. Sa atin ba, ay sabihin natin, sige naman. Sabi mo eh. Yun ang sa atin. Ang sabihin ay maganap naman sa akin ayon sa iyong sinabi. Kaya bakit nasampit ni Maria ang ganong katagal? Nagugat din sa kanyang pamilya. Sapagkat kung hindi siya galing sa isang pamilyang madasalin, mananampalataya, masunurin, ay wala siyang may sasagot na gano'n. At kung hindi siya sumagot ng gano'n, wala tayo dito kasi wala si Jesus na isusugo ng Ama. So, ganyan na nangyari. Dahilan sa kanyang kababalo, pananampalataya, at pagiging madasalin, tinanggap niya. Naniwala siya sa sinabi ng Arkanghel Gabriel. Kaya siya ay pinagpala sa lahat ng mga kababaihan, sa lahat ng mga nilalang. Alam niyo, maraming mga santo, santa sa ating simbahan. Pero ang santang ito ay hindi lamang dahil sa sinabi ng anghel na siya ay pinili, pero pinatunayan pa rin na talagang siya ay napili. Kailan? Kaya niya pinatunayan na siya ay napili at walang balik kasalanan mana. Noong siya ay nagpakita kay Bernadette Subaru doon sa Lourdes, Francia. Anong taon yun? 1858. 1858 siya nagpakita doon. 1858 at nung anong sabi niya ni Bernadette Subaru sa kanya? Anong sabi ni Bernadette? Nung magpapakita siya, kasi si Bernadette ay 2 taong gulang pa lamang, ay namamasyal sila sa isang sapa na walang tubig. Biglang lamang may kaluskos sa tabi. Lumingon siya. Meron siya nakita imahe. Wala na. Tuloy na lakad nila. At yung maala. At pagkatapos, inulit na naman ang kanilang mamamasyal sa lugar din yun. At gano'n na naman ang naranasan ng Bernadette. Meron na naman kaluskos sa tabi at lumingon siya. Yung na naman imahe na yun. Hindi ang tagal ay tinanong na Bernadette, sino po ba kayo?
Sumagot yung imahe. Anong sagot ng imahe? Na may hawak-hawak, nakikita ba natin, may hawak-hawak na rosaryo? Ako ang Immaculada Concepcion. Yan ang sabi niya. So si Maria mismo ang nagsasabi kung sino siya. Hindi lamang kinilala ng simbahan na siya ang Immaculada Concepcion. So yun ang sinabi ni Bernadette sa mga obispo. At binigit pa ni Maria doon kay Bernadette, sabihin mo sa mga obispo na magkayo sila ng simbahan dito. Ano pong kuwewa? Ay bibigay ko sa nila para sila maniwala. Ako'y musmos. At anong sagot ni Maria? Sige, kumukay ka dyan sa pinatatayuan mo. Bumo ka ng tubig. Maglabas ka. Uminom ka. Ayan. Ang bilin. So yung tubig na yun ay pinakita o sinabi sa mga obispo at ang umpisa na ng pagsasaliksik na yung lugar na yun ay miraculous place. At yung nagpakita sa kanya ay totoo na si Mama Mary. So simula noon ay nag-umpisa na yung lugar na pagandahin at hanggang sa ngayon ay tinutubog na ng mga tao, ako natin Katoliko at iba pang mga hindi Katoliko ay nagpupuntahan doon. Para lumalang, para makalasan na sinasabi nilang miraculous place, miraculous water ang naroon. So, yan si Maria. At after 4 years, ay iniklara ng simbahan na ito isang dogma. Dogma ng ating simbahan, ibig sabihin, aral ng ating pananampalataya na dapat ay paniwalaan at sundin ng lahat ng mga Katoliko sa buong daigdig. Kaya, isa noon ay naging fiesta na ng ating simbahan ang Immaculada Concepcion. Isa sa mga tatlong fiesta ang Panginoon ng ating simbahan na kahit saan anong araw pumatak, ito ay magtumbas ng linggo. So December 8, December 25, at saka ano yung ikatlo? January 1. Hindi dahil sa New Year, kundi ito ay kapistahan ng ni Maria bilang ina ng Diyos. Oo, ina ng Diyos. At alam niyo kung sino yung kauna-una na banggit na si Maria ina ng Diyos? Ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Nung dumalaw si Maria sa kanya, at ang bukat ni Elizabeth ay, bakit ba ako pinagkalooban ng ganitong pagkakataon na talawin ako ng ina ng Diyos? Kaya mga kapatid, mapalad tayo. Tayong mga Kristiyano Katoliko na mayroon tayong pagkilala sa santang ito, sa babaeng ito, at tulad natin, tao, hindi siya naging Diyos. Kaya dinala niya sa daigdig ang buktong na anak ng Diyos, Savior, na yan ang ating alalahanin o pagdiwang sa December 25, na siya ay nagsilang ng anak ng Diyos at tatawaging anak ng kataas-taasan. Yan ang sinalagin natin sa Banal na Ebanghelyo. Kumapala tayo, mga Kristiyano Katoliko, sapagkat may pagkilala tayo sa Kanya. Mga sekta, sumasamba, nagdarasal, pero si Maria ay wala sa kanilang diksyonaryo. Wala sa kanilang pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya ang isipin ninyo? Kung may kilala kay Kristo, hindi kinikilala saan galing si Kristo. Pag mayroon tayong kilalang politiko o politician o mataas na tao sa daigdig, siyempre, sino kaya mamagulang ito? Nasa ating pinibigyan ng Vice Governor natin sa Zambales, si Vice Governor Angel Magsaysay. So, akala ba ninyo, siya rin ay katulad ng Angel na lumihibat-ibat at bumaba na lamang dito? Hindi. Sasabihin din natin, mayroon siyang mga magulang. Si Mrs. Roslyn Magsaysay at sa ex-governor Vic Magsaysay. Yan ang kanyang mga magulang. Si Mrs. Roslyn Magsaysay, maalala niyo, siya ang namuno sa pagpapalagalan ng Inapon Bato.
ginawang dito sa Maris. Nakasama ako sa Taiwan, sa Asia. At siyang nagdala sa Roma, siyang nagdala sa iba pa sa States, iba pa lugar para ating malabili. Inapon pa ito ay makilala. So, mayroon tayong lahat pinagmulan. Si Jesus may pinagmulan. Kaya magpasalamat sana ang lahat ng nilalang dito na si Jesus na ating sinasamba at pinakikinggan na nagsalita sa banal na Ebanghelyo ay mayroong pinagmulan. Sino ang pinagmulan niya? Anong pangalan? Maria, si Mama Mary. At lalo-lalo na siya ang Immaculada Concepcion. Siya ang Immaculada Concepcion. Opo, Immaculada Concepcion, kalinis-linisan sa lahat ng nilalang. Walang minalang kasalanan ng mana. Hanggang dito na lang ba ang ating pagkilala sa Kanya, pamiminturo sa Kanya, na tayo ang magsisimba sa araw ng kanyang kapistahan? Hindi. Kasi meron pa tayo ginagawang devotion, pamiminturo, pagdarasal. Tuwing nagdarasal tayo ng Aba, Ginoong Maria. Sino naalala natin? Siya. Sino nagturo ng dasal na yan? Siya ba? Hindi. Ang unang bahagi ng dasal na yan, nandito sa Biblia. Ano sinabi ng Anghel Gabriel? Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak sa Jesus. Unang bahagi ng ating dasal ng Bagay Maria. Yung ikalawang bahagi, itinugtong na ng mga obispo ng araw. Para sabihin, Maria, talalangin mo kami na hanggang kami mamawalan. So, tinugtong na simbahan niyo. Ang tulong lamang ng ating Panginoon sa Kristo na dasal ay yung Ama namin. Ibang madasal natin ay ginawa ng ating mga inuno sa pananampalataya. Mga unang mga mananampalataya, unang mga obispo. Yan ang ating kalagayan ngayon. Tayo ang nagmana sa lahat ng yan. Kaya, ang lahat ng mensahe ni Mama Mary, doon sa Palomban, mayroong kasalukuyan Marian exhibits. Iba't ibang anyo ni Mama Mary ang naka-exhibit doon ngayon. Hello. Nabilingan pa siguro ito. Kaya kanina pa panito-nito eh. So, yung mga imahen doon sa Colomba, sa exhibits ngayon, ay iba't iba ang anyo. Iba't iba. Iba't iba ang pangalan. Bakit? Kasi si Maria na kinuha ng Diyos Ama para maging kasangkapan ng kaligtasan, hindi nagtapos nung isinilang niya sa Jesus sa sabsaban at nung kinalong niya ang malalig na bangkay nito nung si Kristo namatay sa krus. Hindi po. Patuloy pa rin na pinagkalooban ang pinagpalang babae ito na tumulong sa gawain pangkaligtasan ng sangkatauhan sa sa kanya pagpapakita sa iyo. At tuwing magpapakita, Kuya, at tuwing magpapakita siya, alam niyo, ang mensahe niya, natatanging mensahe, ay sinang magsasabi? Dasalin ang Rosario. Dasalin ang Santo Rosario. Hello? Madam Dani, pinagdarasal ka namin. Hello? Hello?
Itong ating malabinin dito sa itaas ay Our Lady of the Miraculous Medal. At siya ay nagpakita sa isang madre. Sige. Pailuin na. sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa pagdiriwang natin ng kalinis-linis ng pag-ibig kay Maria, itulog natin sa Diyos Ama at tulad ni Maria, maging dalisay ang ating puso at isipan sa pagsunod sa kanyang kalooban. Buong pagtitiwala at pagbabago tayo manalangin sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami, O Panginoon. Lagi nawang magpatotoo ang mga namumuno sa Santa Iglesia sa kanilang debosyon kay Maria, ang inyang mapag-aakay tungo sa kasaysayan at kababaang loob. Manalangin tayo. Mapuno ng galak ang mga naglilingkod sa pamahalaan at maging matapang silang humarap sa mga umahalista sa dignidad ng buhay ng bawat tao mula sinapupunan hanggang sa katandaan. Manalangin tayo. Makadama nawa ng kalinga at malainang pagmamahal ang lahat ng mga may maluhang karamdaman, mga dumaranas ng mga api at pagdurusa, sa tulong ng mapagmalasakit na kapwa. Manalangin tayo. Naway makilala si Maria ng bawat pamilyang Pilipino bilang huwaran ng panalangin at paglilingkod. Manalangin tayo. Sama rin po natin sa ating panalangin ang personal na intensyon at pasasalamat nina Michelle Ann Beltran, Almera Miro, Sylvia Campbell, Nelson Dixon, Mary Rose Domingo, Crystal Gapanayaw, Leonora Padel, Debbie Redondo at Jamaica Labarta. Manalangin tayo. Para sa natatawing intensyon natin na maging malusog nawa sa Father Danny sa kanyang kalagayan at siya makabalik uli sa ating piling. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo kami, O Panginoon. Dakilang Ama, sa tulong ng panalangin ni Maria, dinggin mo ang iyong bayang nagsusumamo sa iyong kabutihan upang maparaya kami sa aming mga pagkakasala sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
sa mga makapangyarihan. Hanggang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ang maraming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming ihahain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinisan pagdili sa mga labirin. Tanggapin mo ito at pagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasakit mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Nilulog namin ito sa pamamagitan sa Kristo at sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gusto niyo, Panginoon, At sumayin, dahil sa Diyos sa inyong puso't diwa, inasa namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Maraming makapangyarihan, tunay yung marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong ilubos sa kinalulugdan upang sa anak mo ay siya ang magbuhan. Sa kanya'y mababalaag ang sambayanang kapiyak na dalisay at walang banging kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananalig sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga ay iyong inilaang maging katuwang at buwarang sa katapatan. Kaya kaysa namang helag sa aming kapupuri sa iyong walang upay sa hanggan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Maraming banal, ikaw ang baba ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin yung banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tuto ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniyabot sa kanyang mga nagara sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at iluhin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagpunyo natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay purilain, sarili ay inihain, bilang patay pinuri, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y Ang mga ginagawa namin ngayon pagkalala sa pagkamatay at kuling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng katalunan na ligtas. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkaminarap at pagkakitanggapin sa mga harapan upang maglingkod sa iyo.
Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mapuplot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga ingapin mo yung simahalagan at sumundagig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Pope Francis na aming Santa Papa, ni Bartolome na aming Obispo at ang kanang kaparian, lalong-lalong kaparian dito sa Diyos sa Iba. Nalanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, ganyan ang lahat naming mamahal na yamao, lalong-lalong na mga inaalala namin ngayon sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kalunagan. Kawan mo at pag-inapatin kami lahat ng nagtipon ngayon. Gawin mo kami makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa mahalagin ng Maria, na ina ng Diyos, at ina ng Santa Iglesia. Kaysa ni San Jose na kanyang tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin ang pagpupuri sigaran ang mo sa pamamagitan niyo na aming Panginoon Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang pagkanda natin sa pagtanggap ng tinapay ng ibibigay buhay, buong pag-asa, din natin awitin sa kasalanan ang panalangin tinuro sa ating Jesus. Hiling namin pa yung mga piyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kayapahan araw-araw, iligtas sa kasalanan, lalo-lalo na pagkamakasarali, kayabangan at katamanan, at ilayo rin kami lagi sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananapikan na nakinaraw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi ko sa iyo, Apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo at kapayapaan binibigay ko sa inyo. Kung kaya mga aming pananampalataya at huwag kami mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, ang laging sumainyo.
at sumayo rin. Pagdiin natin ating katabi ng kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, nag-alis mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad maniniyahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na.
Manaming mapamahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pagkikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Maria ang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Kristo kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali para sa ilang paalala. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Una sa lahat po, nais po namin magpasalamat sa iyo, Monsignor, sa pangunguna po sa misa namin ngayong umaga. Maraming salamat po. Maraming salamat rin po sa St. Francis Learning Center at sa Sakalihan. 11 years na po ang ating Indayos Festival. 11 years na rin po tayong magkakasama sa ating salo pasasalamat para sa mga. Maraming salamat po. 11 years and counting po yun. So wala pong iwanan. Mamaya po pagkatapos po ng misa ay ang ating exhibition proper po, yung ikatlong bahagi o huling bahagi ng ating Indayong Festival. Kaya po inaaniyahan po namin kayo na wag po muna sana tayo umuwi at panoorin po natin yung inihandang performance po ng ating mga participants para po kay Mama Mary. At meron din po tayong marendang pagsasaluhan pagkatapos po ng ating Indayog. Kaya po nais po namin magpasalamat sa lahat po ng nag-sponsor, donations po at tumulong po para po maiayos po natin maisagawa natin ang ating ika-11 Indayog Festival ngayong umaga. Muli po, maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Magsitayo po ang Nais nilagdag kanina, napakaganda yung dasal na nandito nakasulat dyan. O Maria, pinaglihing walang sala. Ano ba ito? Hindi ko kabisado yung Tagalog, pero yung English ang kabisado ko palagi. Sa naroon, naglalangad ako, pag matulog, pag gising, ay palagi ko sinasambit dyan. Medal tulong ni Mama Mary. Nasaan ni Mama Mary ang tinulong niya kay Catherine Tabore? And very conceived without sin, very Christ and first to be. Sumanyo, Pinoon. at sumayo. Yung buo kayo habang itinagawa ng Baristas at sumunod ng Amen. Ang anak ng Diyos ay sinilang ng Birheng Maria ang tumubos sa katauhan. Naway puspusin niya kayo ng kanyang mga pagpapala. Amen. Tinanggap ninyo ang may asda ng buhay sa pamamagitan ni Maria. Patuloy naman ninyong ipagpunyi ang kanyang pagkalinga. Amen. Nagtipon kayo upang ipagpunyi ang kapistahan ni Maria. Basbasan naman niya kayo ng ligayang nagmumula sa Espiritu Santo. Amen. At sumayin lahat ng pagpapalan ng dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, umayo tayo at sa tulong ng Mama Mary ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos.